Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking may hawak ng kapangyarihan at yaman. Ngunit piniling magsuot ng luma at kupas na damit para lamang mahanap ang tunay na pag-ibig. Akalain niyo ba na ang isang tinitingalang direktor ng isang higanting ospital ay magkukunwaring isang hamak na barbero? Pero ang tanong, paano kung ang babaeng tinitibok ng puso niya ay ang mismong doktora na titingin sa kanya ng mababa? Ito ay isang kwento ng pagpapakumbaba, panlalait at isang malaking revelasyon na yayanig sa inyong mga puso. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa likod ng naggagandahang gusali at modernong kagamitan ng St. Jude Medical Center, kilala ang pangalang Dr. J.M. Sebastian. Sa edad na 30, siya na ang tumatayong medical director ng ospital na pagmamayari ng kanyang pamilya. Pero sa kabila ng kinang ng kanyang pangalan, may isang bagay na kulang kay JM, ang tunay na pag-ibig. Pagod na siya sa mga babaeng lumalapit sa kanya dahil lamang sa kanyang titulo at bank account. Isang araw, naisipan ni JM na gumawa ng isang kakaibang eksperimento. Mario, ihanda mo ang lumang motorsiklo sa warehouse at pakikuha na rin yung mga lumang gamit na panggupit ni Lolo. Mula ngayong araw, hindi muna ako si Director JM. Ako muna si JM na barbero. Pero sir, bakit kailangan niyo pang magpanggap? Baka mapahama kayo sa labas. At saka, paano po ang ospital? Huwag kang mag-alala, Mario. Ikaw magsisilbing mata ko rito. Gusto ko lang maranasan kung paano itrato ng mga tao ng walang direktor sa harap ng pangalan ko. Gusto ko makahanap ng babaeng titingin sa puso ko, hindi sa bulsa ko. At ganoon nga ang nangyari. Nagtayo si JM ng isang maliit at simpleng barberya sa tapat mismo ng isang maliit na klinik kung saan madalas dumaan ng mga staff ng ospital. Doon niya unang nakita si Doktora Laika, isang napakagandang babae. Sopistikada ang kilos at tila nagniningning kahit sa ilalim ng tirik na araw. Isang hapon, habang nag-aabang ng customer si JM, tumigil ng isang mamahaling sasakyan sa harap ng kanyang barberya dahil sa aberya sa gulong. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng white gown. Walang iba, kundi si Laika. Ngayon pa talaga. I have a conference in 30 minutes. Hey you, barbero! Sabi ni Laika. Napatingin si JM. Bahagya siyang napangiti dahil sa wakas, nagtagpo ang landas nila ng babaeng matagal na niyang tinitingnan mula sa malayo. Ako ba miss? Ay doktora pala. Ano pong may paglilingkod ko? Can't you see? My tire is flat. Tawagin mo yung pinakamalapit na talyer. And please, bilisan mo. I don't have all day to stand here sa tapat ng amoy buhok mong syapa. Bahagyang natigilan si JM sa sinabi ng doktora. Hindi niya inaasahan na ganito kataray ang babaeng hinahangaan niya. Pero imbis na mainis, mas lalo lang siyang naging interesado. Sinubukan niyang lapitan ang doktora para sana tulungan ito sa gulong. Doktora, ako na po ang gagawa. Marunong naman ako magpalit ng gulong. Huwag na kayo magbayad basta ba mapangiti niyo lang ako. Excuse me? Mapangiti? You're just a barber, mister. Don't act like we're on the same level. Ayusin mo yan kung ayaw mong ipasara ko yung barong-barong mo. Do you even know who I am? I am Dr. Laika, one of the top residents at St. Jude. Habang pinapalitan ni JM ang gulong, hindi niya mapigilang mapailing. Ang babaeng akala niya ay anghel, ay may taglay palang ugali na tila mas matalas pa sa gunting na gamit niya sa paggugupit. Pero sa bawat masakit na salitang binibitawan ni Laika, lalong tumitindi ang hamon para kay JM.
Gusto niyang malaman kung may lambot pa ba ang puso sa likod ng matitigas na salita nito. Matapos maayos ang gulong, inabotan ni Laika si JM ng 500 piso nang hindi man lang tumitingin sa mga mata nito. Keep the change. I hope that feeds you for a week. At sa susunod, huwag ka masyadong feeling close. You're just a man with a pair of scissors. And I'm a doctor. Remember that. Humarurot na umalis ang sasakyan ni Laika, habang naiwan si JM na may hawak na 500 piso at isang plano. Hindi niya alam, ito na pala ang simula ng isang laro kung saan hindi lang ang kanyang pagkatao ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang puso. Kinabukasan, pumasok si JM sa ospital bilang director. Nakasalubong niya si Laika sa hallway. Si Laika ay nakayuko at nagbibigay pugay sa kanya. Hindi alam na ang lalaking nilait niya kahapon ay ang lalaking kinatatakutan at iginagalang niya sa loob ng ospital. Isang linggo ang lumipas mula nang tulungan ni JM si Laika sa plat na gulong nito. Hindi maalis sa isipan ni JM ang mukha ng doktora. Kahit masakit magsalita, may kung anong magnetismo si Laika na umihila sa kanya. Kaya naman, binuo ni JM ang kanyang loob. Gamit ng kanyang lumang motorsiklo, bumili siya ng isang simpleng bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Hindi mahal, pero tapat ang hangarin. Hinintay niya ang paglabas ni Laika sa klinik. Nang makita ang doktora, agad siyang lumapit ng may mga ngiti sa mga labi. Suot ang kanyang kupas na apron ng barbero. Magandang hapon, Doktora Laika. Pasensya na kung naabala kita. Gusto ko lang sanang ibigay ito bilang pasasalamat na rin sa pagpapakumpini mo ng gulong ng nakarang araw. Huminto si Laika, tiningnan si JM mula ulo hanggang paan ng may pandidiri, bago tiningnan ang mga bulaklak na tila ba may dumi ang mga ito. Ang mga kasamahan niyang nurse at kapwa doktor ay nagsimulang magbulungan at magsipagtinginan. You again? At ano to? Bulaklak? Are you serious, JM? Saan mo to pinulot? Sa gilid ng kalsada? Binili ko yan para sa iyo, Laika. Alam kong pagod ka sa ospital, kaya sana kahit papano makatulong to para gumana ang pakiramdam mo. Everyone, look! Ang barbero sa tapat, nanliligaw sa isang doktor. JM, pakacheck nga ng paningin mo. Doktor ako, ikaw ay barbero. Ang kinikita mo sa isang buwan, barya lang sa akin sa isang araw. Hindi tayo talo, at hindi tayo magiging talo. Kinuha ni Laika ang bulaklak, pero hindi para amuyin. Sa harap ni JM at ng maraming tao, dahan-dahan niyang pinunit ang mga talulot at itinapon sa basurahan sa gilid ng kalsada. Ayan ang lugar ng mga bagay na galing sa iyo, sa basura. Huwag mo na akong lalapitan muli kung ayaw mong ipatawag ko ang mga guard ng St. Jude para kalad ka rin kapalayo. Nakakahiya ka. Pinagtatawanan ka ng mga tao. Hindi mo ba nararamdaman? Dahil doon ay napayoko si JM. Hindi dahil sa iyang nararamdaman, kundi dahil sa lungkot na ang babaeng gusto niya ay ganito kalayo ang loob sa mga simpleng tao. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, ang iba ay tinatawanan si JM habang ang ilan naman ay naaawa sa kanya. Nang makaalis si Laika, lumapit si Mario na nakasuot ng disguise para hindi makilala bilang driver ng director. Sir, sobra na po siya. Bakit niya pa tinutuloy ito? Kung malalaman lang niya na kayong may-ari ng ospital na pinagtatrabahuan niya, baka lumod yan sa harap ninyo. Hayaan mo siya, Mario. Gusto ko makita kung hanggang saan ang kayabangan niya. Pero alam mo, sa kabila ng lahat, nakita ko sa mga mata niya ang takot. Takot siyang bumaba ang tingin ng mga tao sa kanya. Kaya kailangan niyang manliit ng iba para magmukha siyang mataas. Kinabukasan, nagkaroon ng biglaang grand board meeting sa St. Jude Medical Center. Ang lahat ng mga doktor, kabilang si Laika, ay kailangan dumalo dahil ipakikilala na ang bagong medical director na matagal nang hindi nagpapakita. Si Laika ay abalang-abala sa pag-ayos ng kanyang sarili. Gusto niyang magpa-impress sa bagong director para sa kanyang promotion. I heard the new director
is young and very rich. Kailangan mapansin niya ako. This is my chance para lalong tumaas ang posisyon ko. Puno ang conference hall. Tahimik ang lahat nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na kota at kurbata. Maaliwala sa mukha at bakas ng otoridad sa bawat takbang. Nanlaki ang mga mata ni Laika. Napahawak siya sa kanyang mesa. Ang lalaking nasa harap niya, ang bagong director, ay ang lalaking kahapon lang ay tinapunan niya ng bulaklak sa harap. Good morning everyone. I am Dr. Sebastian, your new medical director. I hope everyone is doing their job well, especially in treating people with respect, regardless of their status in life. Halos himatayin si Laika sa kanyang kinatatayuan. Ang barbero na hinamak niya ay ang hari ng ospital na iniikutan niya. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong ito, si Laika na ang napayuko sa tindi ng hiya. Hindi makahinga na maluwag si Laika. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kaba. Ang bawat salita ni JM sa harap ng board ay tila mga palasong tumatama sa kanyang konsensya. Naniniwala ako na ang isang magaling na doktor ay hindi lamang sinusukat sa dami ng kanyang napagaling, kundi sa kung paano niya tinatrato ang pinakamaliit na tao sa lipunan. Dahil sa ospital na ito, bawat pasyente, mahirap man o mayaman, ay dapat makatanggap ng respeto. Matapos ang meeting, nagmadaling lumabas sa mga doktor. Ngunit tinawag ni JM si Laika sa harap ng lahat. Doktora Laika, maaari ba kitang makausap sa opisina ko? May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa performance mo. Napatingin ang ibang mga doktor kay Laika. Alam ng lahat na si Laika ang pinakamagaling na resident. Kaya nagtaka sila kung bakit tila seryoso ang director sa kanya. Sa loob ng opisina ni JM na puno ng mamahaling gamit at amoy ng tagumpay, nakatayo si Laika habang si JM ay komportabling nakaupo sa kanyang leather na chair. Director? I didn't know. Sir, humingi po ako ng paumanhin. Yung nangyari sa labas ng klinik, akala ko po kasi... Akala mo kasi ano, Laika? Akala mo barbero lang ako, kaya ayos lang nahiyain mo ako. Akala mo dahil wala akong pera nung mga oras na yon, wala rin akong dignidad? Ganun ba? Hindi po sa ganoon, sir. Stress lang po ako noon dahil sa trabaho. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po sanang tanggalin ang promotion ko. Pinaghirapan ko po ito. Ang promotion ay para sa mga taong may malasakit. Hindi ko ititigil ang promotion mo, Laika. Pero may isang kondisyon. At kung hindi mo ito gagawin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong sa kahit anong ospital sa bansa. Kahit ano po, sir. Gagawin ko. Simula bukas, pagkatapos ng shift mo dito sa ospital, magsisilbi ka sa barberya ko. Maglilinis ka ng sahig. Magtatapon ka ng mga pinaggupitang buhok. At ikaw ang mag-aabot ng tubig sa mga customer na darating. Gagawin mo yan sa loob ng 1 buwan. At tandaan mo, bawal mong sabihin na doktor ka. Halos malaglag ang panga ni Laika. Siya, ang nagniningning na doktora Laika, ay magwawalis sa isang maliit at mainit na barberya. Pero wala siyang magagawa. Ang kanyang lisensya at pangarap ang nakataya. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, dumating si Laika sa tapat ng barberya ni JM. Wala siyang suot na white gown, kundi isang simpleng t-shirt at pantalon. Si JM naman ay nandoon na. Suot muli ang kanyang apron at hawak ang gunting. Oh, dumating ka na pala. Kunin mo yung walis doon sa likod. May customer na papasok. Siguraduhin mong malinis ang upuan. Doon naranasan ni Laika ang hirap. Ang mga customer na karamihan ay mga construction worker at mga driver ay nagtataka kung bakit ang ganda ng katulong sa barberya. May mga pagkakataon na tinutokso siya at kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Isang hapon,
Habang nagwawalis si Laika, pumasok ang isang matandang lalaki na tila hirap na hirap lumakad. Laika, alalain mong matanda na maupo siya rito. Habang ginugupitan ni JM ang matanda, napansin ni Laika ng matanda ay walang pambayad. Inabutan lang nito si JM ng ilang pirasong saging na saba. Pasensya na iho. Wala akong pera ngayon. Ito lang ang dala ko mula sa munting taniman ko. Ayos lang po tatay. Sapat na po ito. Sa susunod, bumalik lang kayo dito. Libre na po ang gupit ninyo habang buhay. Napanood ni Laika ang eksenang iyon. May kung anong kumurot sa puso niya. Nakita niya ang saya sa mata ng matanda. Isang saya na hindi niya nakikita sa mga pasyente niyang mayayaman na madalas ay mareklamo pa rin kahit magaling na. Habang naglilinis, biglang natumbang matanda paglabas ng shop. Agad na kumilos ang instinct ni Laika bilang doktor. Tatay, sandali lang. Dali-daling binuhat ni JM ang matanda at dinala sa loob. Dito, nakita ni JM ang ibang panig ni Laika. Walang arte nitong nilapatan ng paunang lunas ang matanda. Kahit pa amoy pawis at lupa ito. Doon, nakita ni JM ang dahilan kung bakit niya ito minahal noong una. Ang husay nito bilang manggagamot. Nang magising ang matanda, laking pasasalamat nito kay Laika. Salamat. Napakabait mong bata. Sana ipagpalain ka ng Diyos. Nang makaalis ang matanda, nagkatinginan si JM at Laika. May kakaibang kislap sa mga mata ni Laika. Hindi na ito mapagmataas na doktora, kundi isang babaeng tila may natutunan. Masarap ba sa pakiramdam, Laika? Ang makatulong na walang kapalit na pera o promosyon? Ngayon ko lang na-realize. Nakalimutan ko na kung bakit ako nagdoktor. Masyado akong nabulag sa titulo. Pero JM, bakit mo ba talaga ito ginagawa sa akin? Dahil naniniwala ako na may mabuti kang puso, Laika. At hindi ako titigil hanggang hindi mo nakikita ang halaga ng bawat tao, barbero man o direktor. Habang nag-uusap sila, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng barberya. Bumaba rito ang isang lalaking mukhang mayaman at mayabang. Ito ay si Mario. Pero sa pagkakataong ito, may dala siyang masamang balita na yayanig sa ospital at sa namumuong pagtitinginan nina JM at Laika. Bumaba ang isang lalaking nakasut, si Atty. Valderrama, ang tusong legal counsel ng St. Jude Medical Center na matagal nang may planong patalsikin si JM para mailuklok ang sarili niyang kamag-anak sa posisyon ng director. Well. Look at this. Ang ating iginagalang na medical director, nagpapanggap na barbero, at ang ating star resident na si Dr. Laika, ginagawang katulong sa isang maduming shop. Isang malaking iskandalo ito kapag nalaman ng board of directors. Nagulat si Laika at kinabahan. Atty. Valderrama, hindi po sa ganoon. Nag-aaral lang po ako ng humility. Humility? O baka naman ginagamit ni Dr. JM ang kanyang kapangyarihan para iharas ka, Laika. Alam mo, kung tutulungan mo ako, maaari nating ireklamo si JM kapag napatunayan nating inabuso niya ang posisyon niya para pagtrabahuin ka rito ng labas sa iyong kontrata. Siya ay matatanggal. At ikaw, gagawin kitang head of surgery. Natahimik ang lahat. Tumingin si Atty. Valderrama kay JM nang may pangutya. Alam ng abogado na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Tumingin naman si JM kay Laika. Blanko ang kanyang ekspresyon ngunit may halong kaba sa loob-loob niya. Gusto niyang malaman, nagbago na nga ba talaga si Laika o sapat na ang alok na kapangyarihan para traidorin siya nito? Nasa iyong desisyon, Laika. Maaari mong sabihin sa board na pinilit kita. Maaari mong makuha ang pangarap mong posisyon. Sa isang iglap lang, hindi kita pipigilan. Humarap si Laika kay Atty. Valderrama. Naalala niya ang lahat ng panlalait na ginawa niya kay JM noong akala niya ay barbero lang ito. Naalala niya rin kung paano siya tinuruan ni JM na makakita ng halaga sa mga maliliit na tao.
Higit sa lahat, naalala niya ang matandang tinulungan nila. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nagdoktor. Attorney Valderrama, wala pong nagaganap na harassment dito. Nandito ako dahil gusto ko. At kung may dapat mang matanggal sa ospital, iyon ay ang mga taong mas inuunang politika kaysa sa serbisyo. Hindi ko tatarido rin ng taong nagturo sa akin kung paano maging tunay na tao. You're making a big mistake, Laika. Isasama kita sa pagbagsak niya. Maganda kayo sa emergency board meeting bukas. Galit na sabi ni Attorney Valderrama. Mabilis na umalis ang abogado. Naiwan sina JM at Laika sa tapat ng barberya. Isang matagal na katahimikan ang namayani hanggang sa magsalita si JM. Bakit mo ginawa yun, Laika? Alam mong kaya niyang sirain ang karir mo. Dahil tama ka, JM. Nung barbero ka lang sa paningin ko, itinapon ko ang bulaklak mo. Pero ngayong kilala na kita bilang ikaw, napagtanto ko ng bulaklak na yon ay mas mahalaga pa sa kahit anong promosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng kayabangan ko noon. Ngumiti si JM at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Laika. Ngunit hindi patapos ang laban. Kinabukasan, ang buong board of directors ay nagtipon-tipon. Hawak ni Attorney Valderrama ang mga litrato ni JM na naggugupit at ni Laika na nagwawalis sa barberya. Fellow board members, ang ating director ay ginagawang katatawanan ng ating propesyon. Pinagtatrabaho niya ang ating mga doktor sa isang kalsada. Karapat-dapat ba siyang manatili? Tumayo si JM sa gitna ng hall. Hindi siya nakasuot ng coat. Suot niya ang kanyang barberong apron sa ibabaw ng kanyang formal na damit. Isang matapang na pahayag ang kanyang binitawan. Ang barberiyang iyon ay pagmamay-ari ng lolo ko. Doon ko natutunan na ang bawat tao, ano man ang itsura o trabaho, ay may kwento at may dignidad. Kung ang pagiging barbero ko sa labas ng ospital ay isang kasalanan sa inyong paningin, handa akong bumaba. Pero tatanungin ko kayo, sino sa inyong huling beses na pumasok sa charity ward at kinamusta mga pasyenteng walang pambayad? Sino sa inyong tunay na nakikinig sa mga maliliit na empleyado natin? Tanong ni JM. Nagbulungan ang board. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Laika. Ako po ang saksi sa kabutihan ni Dr. JM. At kung aalis siya, aalis din ako. Dahil ang St. Jude ay hindi lang gusali. Ito ay dapat maging tahanan ng malasakit. Ngunit bago makaboto ang board, isang boses mula sa likuran ang narinig ng lahat. Isang matandang lalaki ang pumasok. Ang matandang tinulungan ni na JM at Laika sa barberya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang mahirap. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong at may kasamang mga bodyguard. Lahat ay napamulagat. Siya pala ang founder ng St. Jude Medical Center. Ang lolo ni JM na matagal nang naninirahan sa abroad at nagpanggap na mahirap para subukin ang kanyang apo. Ang buong conference hall ay napuno ng bulungan. Maging si Attorney Valderrama ay namutla at tila gustong lamunin ng lupa. Si Don Mario ay dahan-dahang naglakad patungo sa unahan. Ang kanyang tungkod ay tumutunog sa bawat takbang. At ang bawat tunog nito ay tila hatol sa mga nagkasala. Tumahimik ang lahat! Akala niyo ba ay pababayaan ko ang ospital na itinayo ko sa dugo at pawis? Nagpanggap akong mahirap. Pumasok ako sa sarili kong ospital bilang pasyente at pumunta ako sa barberya ng apo ko. Gusto ko makita kung sino ang tunay na naglilingkod at sino ang naglilingkod lang dahil sa pera. Dahil doon ay nanginig si Attorney Valderrama. Don Mario, ang apo niyo po, ginagawa niyang katatawanan ng propesyon. Pinagtatrabaho niya mga doktor sa kalsada. Tumahimik ka, Valderrama! Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo sinubukang lasunin ng isipan ni Dr. Laika. At nakita ko rin kung paano niyo pinagtatawanan ng mga taong akala ninyo ay mababa sa inyo. Mula sa araw na ito, tinatanggal na kita sa posisyon mo bilang legal counsel. At lahat ng kasapi ng board na sumang-ayon sa masasamang balak mo
Maghanda kayo sa investigasyon. Humarap ang matanda kay Laika na noon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. At ikaw, Doktora Laika, noong una kitang makita sa barberya, nakita ko ang isang babaeng puno ng kayabangan. Pero noong gabing bumagsak ako sa sahig at hindi mo tinignan ang dumi sa aking damit para lang mailigtas ako, doon ko napatunayan na karapat-dapat ka maging bahagi ng pamilyang Sebastian. JM, tama ang pinili mo. Napatingin si JM kay Laika. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng doktora. Sa harap ng lahat, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang leader. Lolo, salamat. Pero ang pinakamalaking pasasalamat ko ay kay Laika. Dahil sa kanya, nalaman ko na ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pagpapakitang tao, kundi sa pagpapakita ng tunay na pagkatao. Ilang buwan ang lumipas, ang St. Jude Medical Center ay naging kilala hindi lang sa galing ng mga doktor, kundi sa malasakit nito sa mga mahihirap. Nagtayo si JM at Laika ng isang mobile barber and medical clinic, kung saan libreng gupit at libreng check-up ang ibinibigay nila sa mga liblib na lugar bawat linggo. Isang hapon, habang nasarap sila ng kanilang unang pinagtagpo ang barberya, naglabas si JM ng isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin, kundi isang simpleng kahon na gawa sa kahoy, katulad ng lalagyan ng mga gamit sa paggugupit ng kanyang lolo. Laika, noong barbero pa lang ako sa paningin mo, itinapon mo ang bulaklak ko. Ngayon, bilang JM na mahal ka, tatanggapin mo na ba itong singsing na ito? Pangako, hindi ito galing sa basura, kundi galing sa puso kung ikaw lang ang laman. Napaiyak si Laika sa tuwa. JM, kahit barbero ka man o director, ikaw lang ang lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Oo, JM, tatanggapin ko to. At tatanggapin kita habang buhay. Nagyakap ang dalawa sa gitna ng palakpakan ng mga taong nakasaksi sa kanilang kwento. Isang patunay na ang tunay na yaman ay wala sa posisyon o kapal ng pitaka, kundi sa busilak na puso at tapat na pag-ibig. Ang kwento ni na JM at Laika ay hindi lamang isang simpleng drama ng pag-ibig. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng ating sariling mga pagkukulang at prejudice sa lipunan. Sa likod ng bawat tagpo, mayroong 5 pangunahing aral na dapat nating baunin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pang-una, ang dignidad ay wala sa titulo kundi sa pagkatao. Ang pinakamalaking aral sa kwentong ito ay ang katotohanang ang respeto ay dapat ibinibigay sa lahat, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Hiniya ni Laika si JM dahil sa paningin niya, ito ay barbero lang. Nakalimutan niya na ang isang barbero, janitor o construction worker ay may parehong dignidad gaya ng isang doktor o director. Ang pagkatao ng isang individual ay hindi sinusukat sa kinang ng kanyang uniforme o sa kapal ng kanyang pitaka, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ng kapwa. Pangalawa, huwag manghusga batay sa panlabas na anyo. Masyadong nabulag si Laika sa packaging ng tagumpay. Akala niya, ang yaman ay palaging nakasuot na mamahaling suit at ang kahirapan ay palaging nakasuot ng kupas na apron. Sa totoong mundo, maraming JM na nananatiling mapagkumbaba sa kabila ng kanilang yaman. At maraming Laika na pilit na nagtatago sa likod ng titulo upang mapagtakpan ang kanilang kawalan ng kumpiyansa. Ang tunay na ginto ay madalas matatagpuan sa putikan. Kailangan lang nating buksan ang ating mga mata at puso upang makita ito. At ang panghuli, ang tunay na pag-ibig ay tinitignan ang puso. Sa uli, pinatunayan ni JM na ang pag-ibig ay isang pagpili. Pinili niyang mahalin si Laika hindi dahil sa pagiging doktor nito, kundi dahil nakita niya ang potensyal nito na magbago at maging mabuting tao. Ang pag-ibig na nagpapabago para sa ikabubuti ng isa't isa ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Ang kwento ng barbero at ng doktora
ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay bilog. Ang taong minaliit mo ngayon ay maaaring siya palang hawak ng iyong kinabukasan bukas. Kaya naman, laging piliin na maging mabuti, maging mapagkumbaba at higit sa lahat ang rumespeto. Dahil sa dulo ng araw, tayong lahat ay pantay-pantay sa mukha ng lumika. Walang barbero, walang director, kundi mga tao lang na naghahanap ng pagmamahal at pag-unawa. Kayo, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para malaman ko po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.